Mabuhay mga kabanwa, isang panibagong araw, isang panibagong paksa na naman ang ating aaralin. At ito nga, ang tiyak na aralin sa Baitang Pito o Grade 7, ang kahulugan at halimbawa ng bulong sa Pilipinas. Sabay-sabay nating tuklasin ano nga ba ang kahulugan ng bulong at ano yung mga tiyak na halimbawa ng bulong na ginagamit o inuusal natin dito sa Pilipinas. Simulan natin sa pagbibigay ng kahulugan. Ang bulong ay matandang katawagan para sa orasyon ng mga sinaunang tao. Pag sinabi nating orasyon, ito ay nangangahulugan na maikling panalangin ng mga taong mapamahiin upang magkaroon ng bisa ang kanilang mga hinihiling. Dagdag pa riyan, ang bulong din daw ay isang anyo ng panalangin o hiling para mangyari ang bagay na ninanais. Halimbawa, kung gusto mo na matupad ang iyong magandang kinabukasan o kaya naman mga pangarap sa buhay, mayroong mga bulong na inuusal para doon. Dagdag pa roon, ang bulong ay isang uri din ng pantaboy sa mga masasamang diwa o maligno. Sa kultura ng mga katutubong Pilipino, naniniwala na mayroong mga elemento o espiritu sa paligid. May mga mabubuti at masasama. At para maiwasan na tayo ay gambalain ng mga masasamang diwa o mga maligno sa ating kalikasan, meron tayong inuusal na mga bulong para pantaboy sa kanila. Maliban pa riyan, ang bulong din kung minsan ay nagagamit sa mga masasamang gawain. Halimbawa, ginagamit din itong pangkulam o pang-engkanto. May mga orasyon o mga maiikling panalangin para humiling ng ikasasama ng ibang mga tao. Kung susuriin natin merong positibo at negatibong gamit ang bulong. Ang positibo ay para humiling at ipanalangin na matupad ang ating mga ninanais. Samantala, ang negatibo naman ay yung bulong ay ginagamit para sa ikasasama ng ibang tao, yung pangungulam o pang-engkanto. Narito ang ilang mga halimbawa ng bulong sa Pilipinas. Una na riyan at baka pamilyar kayo, yung bulong na tabi-tabi po nuno, kami lang po'y makikilaan. Ang halimbawa ng bulong na ito ay sinasabi kapag may nadaraanan tayong punso sa lalawigan o sa isang lugar na masukal. Dahil pinaniniwalaan natin na tinitirhan iyon ng mga duwende, iniiwasan natin na maabala o magalit ang mga naninirahan doon. Sapagkat kapag nagalit daw natin yung mga nuno o yung mga duwende na nakatira doon sa punso, tayo ay maaaring magkaroon ng sakit. At bilang pagbibigay galang sa nakatira doon, ay sinasabi natin yung bulong na ito. Tabi-tabi po, nuno, kami lang po'y makikiraan. Samantala, sa kabilang banda naman sa mga Ilocano, bago sila pumutol ng punong kahoy sa gubat o kaya sa kabundukan, ay may sinasabi rin silang isang bulong. Ito ay, "Huwag magalit kaibigan, aming pinuputol lamang ang sa ami na pag-utusan." Samantala, sa mga katutubong Bagobo naman dito sa Pilipinas, meron din silang bulong na inuusal kapag nananakawan sila ng bigas. Naglalagay sila ng bangat o bulong doon sa pook o lugar na dating kinalalagyan ng bigas na ninakaw. At ito nga yun, nagnakaw ka ng bigas ko, lumuwas sana ang mata mo, mamaga ang katawan mo, patayin ka ng anito. Medyo harsh lang yung bulong na ito kasi hinihiling talaga yung direktang ikasasama nung taong nagnakaw nung bigas. Yung mga anito, yan yung pinaniniwalaan ng mga katutubong Pilipino na espiritu din ng kalikasan, yan yung kanilang sinasamba at inaalayan. Sa kanila din o sa mga anito din, ibinibigay o sinasamo ng mga Pilipino yung kanilang mga panalangin para ito ay matupad. Isa pang halimbawa ng bulong ay yung inuusal naman ng mga Kristiyano kapag may batang nabubungian o kaya naman binunutan ng ngipin, yung ngipin na nabunot ay nilalagay nila sa daanan o tirahan ng mga daga at ito yung sinasabi nila. Dagang malaki, dagang maliit, heto ang ngipin kong sira at pangit, sana ay bigyan mo ng bagong kapalit. Meron pang ibang anyo itong bulong na ito mas maiksi.
Eto naman iyon. Daga-daga, heto ang ngipin kong luma. Palitan mo ng bagot magara. Ang pagpapaliwanag sa ganitong halimbawa ng bulong, bakit nga ba sa daga natin iniaasa at hinihiling yung panibagong ngipin na papalit doon sa nabunot dahil ang mga katutubong Pilipino ay namamangha daw sa mga maliliit ng ngipin at magagandang ngipin ng mga daga. Napansin nila na pantay-pantay daw yung ngipin ng mga ito at hindi malalaki, bagamat sa mga ibang ilustrasyon na malalaki yung ngipin ng daga, pero mas maayos daw ito kumpara sa ibang mga hayop. At iyon ang kahulugan at halimbawa ng bulong sa Pilipinas. Kung iuugnay natin ito sa nauna nating aralin na awiting bayan, mapapansin natin na kapwa ang bulong at ang mga awiting bayan ay kumakatawan sa ating kultura bilang mga Pilipino, lalong-lalo na ng mga katutubong Pilipino nung hindi pa nasasakop ng mga banyaga o mga dayuhan. Sa mga salita na ginagamit sa awiting bayan at bulong, makikita natin na ito ay direktang na uugnay sa ating identidad bilang mga Pilipino dahil nire-representa nito yung ating mga paniniwala at pagpapahalaga sa buhay. Maraming salamat sa panonood, Kabanwa. Maaari mong suportahan ang ating channel sa pamamagitan ng pag-like at pag-subscribe. Maaari mo ring ikomento sa ibaba ang mga aralin sa Filipino na nais mong gawan pa natin ng video lesson. Hanggang sa muli, maraming salamat.